welcome my channel. This is Sir Paya. So, continue tayo sa ginawa natin Barangay Management Information System. So, dito is pwede na tayong makapag-add ng record. Like, example, may mali kasi dito once na sa head of the family. So, dapat is wala to, no, hindi makikita. So, and then, pwede siguro natin ma-input yung household pag head of the family. Tapos pag member, so dapat makita natin yung browse tapos ito is naka-disable. So medyo baliktad yung yung condition natin last time. So ngayon is palitan natin siya. Ayan dito. So palitan lang natin, ipalit lang natin itong dalawa. Lagay natin dito. Tapos ito siya is lagay natin diyan. So binaliktad lang natin. Try natin. Records, ayan. So pag member, so dapat ma-search natin yung household. Ayan. Then once mag-search tayo ng household, so makita natin yung head of the family. Tapos pag head of the family naman siya is, so makita natin dyan, hindi natin siya hindi natin naka-disable yung head of the family and then pwede natin ma-update yung ating household. Okay? So, ayan. So dapat cancel. So wala pa tayong good sa cancel. Sa update is meron na. So, design tayo sa ating household. So dapat i-filter lang natin. Suot natin, okay, ayan. Tapos FRM household. Ayan. So center natin. Tapos yung font natin is baguhin natin. So since ito yung ginamit natin na font, so lahat ng form is yun na yung gagamitin natin. Tapos naka-fix single. And then sa control box siguro false lang natin siya. Then yung color palitan lang natin siya ng white. Okay, so ayan. So siguro dito sa ating ayan. So ito na. Kopyahin na lang natin to. Lagay natin dito. Okay, so list of household. Okay. So sa list of household, so makikita lang natin dito is yung mga head of the family, no? Kasi sila yung is-select natin para makita natin yung mga member sa bawat family. So example dito, ito. Siguro, no? Copy lang natin to. At saka ito. Lagay natin dyan. Okay, so makita lang natin dito is siguro na lang, yung ID, kailangan natin yung ID, so tanggalin lang natin yan. Tapos yung, ayan, address, house number, or the household number. Ayan, tapos tanggalin na lang natin yung iba. Ayan. And then dito, so instead na edit, so palitan natin ito ng select. So hanap lang tayo ng button na may select. So again, pag wala kayong mga button, so pwede kayong maka-download sa platicons.com. So maraming mga button available dyan na pwede ninyong magamit. Hanap tayo ng select, 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 select. Ayan, so ito. Okay. Ayan. So, record count. Si add nyo is palitan natin to. And then, dito is palitan natin siya ng search, no? So,
gamit tayo ng Metro UI. So, add natin, right click, tapos punta tayo kay Manage Nugget Package. Ayan, tapos kay Browse, and then Metro UI. Enter lang natin. Ayan, may naka-add na pala. So, meron na pala tayo. So, check na lang natin dito if meron na ba siya. Ayan, so meron na. Metro text box. So, ito yung gawin nating search. I think meron na yata dito sa ating list. So, wala pa. So, official, maintenance. So, wala pa. So, ayan. Tanggalin natin to. Ano? Alak. Siguro 28 lang natin. Tapos, yung kulay niya is palitan siguro natin na. Ayan. And then, sa use column, custom for color para ma-change yung kulay natin. Ayan siya. So, medyo nag-light na siya. So, tanggalin lang natin siya. Then, palitan natin siya ng TXT search. Okay. So, ayan. Then, sa hint, lagyan lang natin sa hint niya dito or sa watermark. Lagyan natin dito ng search. Okay. So, ayan siya. So, siguro tanggalin lang natin yung alias siguro, no? Tapos yung address. Yung makita lang natin siguro is household tapos yung kanyang name info. Household tapos lagyan lang natin yung address. Tapos i-ano na lang natin siya. I-fill na lang natin. Yan para hanggang dito sa dulo. Okay. So yan na. So, kopyahin lang natin kung anong merong code tayo dito. Ayan. So, siguro ito is kopyahin na lang natin to. Ayan siya. Copy na lang natin. Tapos, balik tayo dito sa household. So, import muna tayo dito using system.data.sql client. So, ito po yung ating library o reference para sa ating SQL Server. Tapos, declare tayo dito ng SQL connection. CN SQL command. CM SQL data reader. So, kwenta semicolon. SQL data reader. Then DR. Tapos dito is cn dot new SQL connection. Tapos yung connection string niya dito. So dito lang natin ilagay yung ating db connection dot connection variable. Okay, so meron tayong connection dyan. Then pagkatapos is si load records, no? Ayan. Okay. Household. Okay. Okay. So, hindi dapat yan. So, dito. Ayan. Tapos, i-wear na siguro natin. Tingnan natin dito yung papadisplay lang natin is yung house number or the household number. Tapos, address. Name at saka address niya. Then, dito is since hindi na. So, palitan natin to ng ano bang meron dito? Sa household. Ayan, so house. Ayan, so lagay natin dito. Tapos address, so hanggang dyan na lang siya. Then tanggalin natin yung iba. Okay, so pwede tayo dito mag-where. Where tapos yung lname niya. Or pwede natin siya, pwede natin siyang lname. Plus yata dito. If name. Name.
like. So, i-like na lang natin. Plus. Tapos yung ating percent. Para ma-search niya lahat ng type natin na karakter. Tapos ito is, lagyan natin ng TXT search. Ayan siya. Okay, tapos dito sa ating, dapat mag-where pala tayo, no? Kasi dapat makikita lang natin dyan is yung kanyang, ito lang, yung category. So, hindi dapat makita yung mga member. Yung category lang dapat. So, mag-end tayo dito. And category, like, then lagay natin dyan. Tapos dito sa ating search, punta lang tayo dito sa ating event na text change. So, once na may nabago sa text niya, so i-trigger niya yung record. So, once nag-type ka, so tatawagin niya ito. Okay, tapos ano pa? Kulang. Ayan. And then since kukuha tayo ng galing dito sa ating residence list, tapos once na click natin to is i-load niya dito yung ating household. New FRM households. Okay. Tapos if that should help. So load records. Load na natin yung records. Yan. So since pagbabalik tayo ng data, kasi yung clinic natin dito or sinilik natin dito is dapat makita natin doon sa ating dapat mapasa natin dito sa ating dito yung household number tapos yung kanyang head of the family. So ito, since naka-public na, I think public na sila. Click natin yung kanyang access, yung kanyang modifier. Ayan, naka-public na. So lagyan lang tayo dito ng this. Ayan, tapos punta tayo dito sa ating household. Then go tayo dito so galing siya kay FRM, yung residence, no? Residence. Tapos dito sa FRM residence, tapos dito is if that this dot if is equal to if. Ayan. So once na nandyan na siya, so pwede nating tawagin or ipasa papunta dun sa ating yung data na galing dito, pwede nating ipasa papunta dito sa ating residence. So yung ginamit natin na reference variable is ito, yung if natin. Okay, so declare mo tayo string, then the call name or the column name, then the data grid view 1 dot columns, ayan, and then a dot column index dot name. So kanina kung na-notice nyo, no, so pinalitan natin yung column name. So kung tingnan natin dito, yung column name natin is ginawa natin btn select. Okay, so yung condition natin, if the call name is equal to btn select, ayan, so pag equal kay btn select, then si if natin, tapos ipasa natin. So si if is, again, siya yung ating residence na form. So ipasa natin dito kay, pasa natin ang data dito kay text house at saka kay text health. Ahead. Okay, so check muna natin kung yung kanyang cell number 0, 1, 1. So ayan. So if that house, txt house, that text, and then yung value na galing sa ating data grid, that rows, that row index, that cell index 1, that value that string. Ayan.
Tapos yung ating ano, yung ating txt head. So yung value 2. So check natin dito, no. So siguro i-ano na lang natin 'to. I-name na lang natin. Ayan, name na lang. Tapos tanggalin na lang natin yung iba. Ito. Ayan. Tapos dito sa ating, so gawin na lang natin siyang ano, last name. Tapos cut na lang natin dito. Simplihan na lang natin, no. Ayan. Tapos ito is i-merge natin to. Ayan. Okay. So, ayan. So, stick seed natin is, ito yung pasa natin. And then, this dot dispose. So, dapat i-dispose natin itong form. So, once na may na-select na siya, na-record. Okay, so try natin. Ano, hindi pa, tama. May natawag na tayo. Try natin, like for example, ito siya. Tapos, itong member. So, since wala pa yung household number niya, so pwede natin siyang edit. Tapos, browse lang natin. May mali. Okay, so may mali tayo dun sa ano, dito. Check lang natin. Yung sa pagpa-load ng, siguro nanubra yung index. Ayan, ito. Plus, plus, plus. So, wala ng alias. Tinanggal natin si alias. Address na lang yung tinira natin. Ayan. Then, para na lang natin ulit. Okay, so example, ayan. Tapos, search natin. Ayan siya. Select natin. So, makikita natin yung household tapos yung kanyang Hitler family tapos update na lang natin. Okay, so ayan siya. Magkatulad sila. Okay. Ayan. Then, siguro, ano, lagay tayo dito ng isang sa dashboard natin. Siguro lagyan natin to ng dashboard. Tapos yung sa dashboard natin is makikita natin kung ilan yung ano, ilan yung tawag ba doon? Member, tapos ilan yung head of the family or ilan yung household natin. Okay? So, ayan. Lagyan lang natin dito. So, may babaguhin lang siguro tayo dito sa design. Lagyan na lang natin to para magkatabi na lang sila. Tapos, i-anchor na lang natin dito sa right. Okay, tapos ito is ano. Ayan, tapos add tayo dito ng siguro panel. Lagyan natin ang panel dito. Yung panel natin, so i-dock na lang natin. Dyan. And then, pwede natin lagyan ng kulay. So, example, dito. Hanap tayo ng kulay, no? Flat color. Okay, so sa flat color natin is, lagyan na lang natin to ng label sa taas. Tapos, i-dock lang natin. Ayan. Tapos, auto size natin. Then, align natin siya ng center. Tapos, yung, ano na lang, palitan na lang natin dito ng ano. Siguro, members. Kung ilan yung members. Total members. Tapos, gawa tayo dito ng
So, i-dock natin siya. And then, lakihan natin to. Siguro gawin natin siyang 20. Tapos, dito natin ilagay. Ayan. Ayan. Tapos, ito is siguro total record tong isa. Total records. Tapos, total member, total household. Siguro ano na lang. Total member na lang to. Balik natin. Tapos, ito is total household. So, ito is tanggalin lang natin. Hanap tayo ng kulay. Magandang kulay. So, siguro ano na lang. Ano ba magandang kulay dito? Ito na lang siguro yung isa. Lagay natin dyan. Tingnan natin kung maganda ba siya. Tapos yung isa is siguro ito. Lagay natin dito. Okay. Ayan. So, choose lang natin yung font. I mean color. White na lang natin. So, I think pangit kung white, no? So, siguro ano na lang natin. Ganyan. Okay, tapos ito is LBL household LBL member. Tapos query lang natin sila. So siguro dito na lang. Query na lang natin dito rin. Then cn.open, cn.close, or gawan lang siguro tayo ng public void it count total or count records. String SQL. Public string na lang natin si string. Public string. Tapos dito is lagyan natin siya ng return. Mamaya na. And then cn.open, cn.close, cn new SQL command, and then SQL active connection natin na cn. Tapos declare tayo ng variable na string count, and then cn.execute scalar. Ayan. That string. Tapos dito is return natin. Data. Dyan. So, dito tayo mag-return. May kulang pala. Then return count. Okay. Tapos dito is LBL household.text. Then count record. Tapos yung ating SQL statement. Select count asterisk. Ayan si asterisk from yung table natin. Table residence. Tapos i-where lang natin
where yung category niya is like, so yung category niya is like, ayan, head of the family. Ayan. Tapos yung sa isa, kopyahin na lang natin to. Tapos ito yung ating LBL member. And then ito is, hindi na siya head of the family. So palitan natin siya ng member. Okay, so try natin para yung program. So ayan, so isa yung total ng ating household, tapos isa yung ating total member. Okay, so meron tayong dalawang record na makikita dito. Ayan, so pwede rin to, ilagay na lang natin dito sa taas, pwede rin. Siguro tama lang to para hindi masyadong crowded. Kasi pwede pa natin lagyan dito ng total male gender tapos yung female na gender. Okay, tapos then dito is lagyan rin siguro natin dito ng isang record, no. So lagyan siguro natin ng dito view siguro, tapos once na i-click natin yung kanyang head of family, so makikita yung mga member niya doon. Tapos yung sa member, pa-click natin, then makikita rin yung kanyang head of family, tapos yung mga sibling or yung ibang mga members ng isang household. Okay, so I think yan lang muna yung gawin nating tutorial. So I hope meron kayong natutunan. Ingat kayo palagi. Happy coding everyone. Thank you.